Hello, Gemini Collective. Ako po ito si James from James Tarot PH. Ito po ang inyong weekly reading para po sa inyong May 4 hanggang 10. So mga Gemini, ihanda nyo na po ang inyong isang tanong para sa ating isang tanong, isang sagot. Kung meron po kayong pangmalakasang one question, hawakan mo yan. Sa dulo po ating po yan sasagutin at babasahin. Okay? So stay tuned po para dyan. Let's begin. Holy Spirit, Spirit Guides, ibigay po natin kay Gemini ang mga mensaheng dapat nilang malaman. Inhale and exhale. Your cards for the week. Meron po kayong the Three of Swords. Interesting. Huwag ka muna matakot. Babasahin natin kung ano ibig sabihin yan mamaya. Another cards. Beautiful. Siya nga pala mga mahal kong Gemini, tulungan mo ko. Continue liking, continue commenting, mag-subscribe din po kayo sa ating channel para lagi po kayong updated sa ating mga readings. And please do not skip your ads. Malaking tulong po yan sa akin. Kaya patuloy niyo po akong supportahan sa bawat libreng reading natin. Thank you rin po sa mga talagang patuloy na tumututok every week. No? Malaking tulong po yan. Salamat po. So, do not skip your ads. So, in the background of your reading, meron kang the Two of Wands. Okay. This week, Gemini, pinapayuhan ka ng yung spirit guides to really go out of your comfort zone. Parang sabi sa akin, ito na yung pagkakataon niya para gumalaw. Ito na yung pagkakataon ni Gemini para talagang tignan yung broader picture, yung mga bago naghihintay pa para sa kanya kaysa manatili ka sa isang bagay o sa isang lugar o sa isang relasyon na alam mong na-outgrow mo na. Parang ganon, no? Parang your spirit guides are asking you na, huy, meron pa naghihintay para sa'yo. Huy, meron pang iba dyan. Parang ganyan. And with the Two of Wands, your spirit guides are asking you to really plan ahead. Panahon na to para magplano, gawing konkreto, at tignang mabuti kung saan pa pwedeng dalhin ang buhay ni Gemini at hindi ka lang nakakulong sa isang limitadong mundo. Because you deserve more, you deserve better, and meron ka pang makukuha, meron ka pang magagawa. Okay? Napakaganda niyan. Especially here in your core energy, meron kang the Three of Swords. Ramdam ng yung spirit guides yung mga kabiguan mo, Gemini. Natalo ka, nalugi ka, nasaktan ka, binitawan ka, or talaga namang you felt like hindi napunta sa'yo yung gusto mo. Parang ganyan. And here you are with the Three of Swords. Daladala mo yung pain, daladala mo yung suffering, humaharap ka sa ibang tao and pinapakita mo na hindi ka nasasaktan, pinapakita mo na okay ka lang. But in reality, I can really, really feel how broken you are or how disappointed you are pagdating sa mga tao sa paligid mo. Example, disappointed ka sa isang friend, disappointed ka sa isang sa isang family member, or sa work mo. You feel like parang this is not what I want. This is not what I anticipated. This is not what I envisioned my life will be. No? So ngayon, your spirit guides are telling you, kailangan mong tignan yung perspektibo ng buhay mo sa magandang aspeto. Ano daw ba yung mga bagay na meron ka ngayon? Ano daw ba yung mga bagay na kaya mong gawin para makaalpas ka na dito? Because kapag po lumalabas si Three of Swords in our reading, ibig sabihin, nandito ka na sa punto na maghihilom ka na. Okay? Kung naman yung rason ng pain na yan, kung naman yung nangyari sa past na yan, ito na yung chance mo to really forgive and forget and move forward. Kumbaga, makakalagpas ka na dito at merong bagong simula na naghihintay para sa'yo. Kung ano man yung nangyari sa'yo na yan, ngayon na yung panahon na parang babangon ka na, aandar ka na, and you are now parang unti-unting ginaganahan sa mga bagong bagay. Three of Swords, the Six of Cups, yes. Talagang tungkol sa past mo ito, Gemini, talaga namang hindi mo makalimutan yung nangyari. Sa ma-view, parang nire-reminisce mo pa yung ganda or sarap ng naranasan mo noon and gusto mo sanang mabalik yung ligaya na yon. Gusto mo sanang balikan or malasap ulit. Pero
Your spirit guides are telling you kung palagi kang nakatanaw sa past, kung palagi kang nagsisisi sa mga nangyari noon, lalong walang mangyayari eh. No? So now you need to really forgive what happened in the past. Ibaon na yan sa limot at harapin natin yung ating bagong bukas na may excitement and gigil dahil marami pang bago ang naghihintay para sa'yo. Okay? So, Gemini, ano ba tong mga painful na ito na balak mo na talagang makalimutan? At ano yung gusto mong kapalit after this pain? Ano yung gusto mong iregalo sa'yo ni God na pivot or magandang pagbabago na kapalit nitong pain na ito? I-comment mo yan sa baba at talaga namang darating yan para sa'yo. I'm seeing 555 on my clock. Those numbers ay angel number ng change. Talaga may pagbabago ng darating para sa'yo. Congratulations po. In the area of what you need to focus on, meron po kayong the Magician card. Si Magician card, sabi dito, magagawa mo. No? Yung pag-move on, yung pagbabagong buhay, paghahanap ng bagong lugar o pagsisimula muli, naku, kayang-kaya mo. No? Kung iniisip mo na, naku, hindi ko ata kayang bumangon ulit, hindi ko ata kayang mag-move on agad-agad, hindi ko ata kayang tanggapin yan, kaya mo. Okay? You are the magician this time. Anything is possible para sa'yo. No? Ang kailangan mo lang talaga minsan ay humakbang. Kasi karaniwan sa atin, hindi lang ikaw Gemini, no? Pero maraming tao sa mundo, ang naduduwag humakbang, it's because naubos na yung oras nila kakaisip. Kakaisip ng solusyon, kakaisip ng hakbang. Kaya lalo silang natatagalan or nahihirapan gumalaw. Pero ikaw, if you just put your foot forward at kumilos ka, humakbang ka, meron kang inisyatibo na magsimula, nako, you will feel and you will realize na, ay, kaya ko na pala. Magagawa ko na pala. No? Meron ka rin pong minanifest this time and it will go down in your reality at maramdaman mo na parang, ay, minanifest ko lang to before. So brace yourself for great manifestation coming in sa buhay mo this time. Magician, the Seven of Cups. Yes? Alam mo, sabi dito ng yung spirit guides, marami kang options na makikita sa buhay mo. Basta maramdaman mo lang na kaya ko na. Kaya ko na, magagawa ko to, maaabot ko to, mapagtatagumpayan ko yan. Doon, unti-unti magbubukas yung mga pintuan. I have this friend na parang nahiwalay siya sa kanyang partner. And syempre nalungkot siya. Talaga namang hindi niya kaya dahil may anak din siya. And then, after like 2 to 3 months, na-realize niya, hindi kaya ko na eh. Kaya ko nang tumayo, kaya ko nang nagsimula ulit kahit may anak siya at solo siya. Pero doon niya unti-unti nakita na, ay, pwede pala ako sa gantong kumpanya. Ay, pwede pala ako mag-hosting sa mga event. Ay, pwede pala akong magsimula ng sarili kong negosyo dahil magaling siya mag-baking. So dahil na-feel niya na equipped na siya, malakas na siya, doon niya nakita pa unti-unti yung mga pintuan para sa kanya. No? So, ganun ka din, Gemini, na if you feel emboldened, if you feel like I can do this, doon mo makikita yung mga posibilidad para sa'yo. Okay? So, mga Gemini, taga saan po kayo? Saan po kayo nanonood ng ating reading for today? And ano yung klaseng fiesta na meron sa inyo, sa lugar ninyo? Okay? Comment down below po. In the area of what you need, meron po kayong the World card. Si World card dito, sabi ng yung spirit guides, tapusin mo na yung dapat tapusin. Siguro nakarelate ka dyan. Meron ka pa rin mga nakabinbin na issue. Meron ka pa rin mga hang-ups or mga nakataling bagay na panahon na para putulin, para isara. Ayan, narinig nyo ba yung pagkahol ng aso sa labas? It feels like yung aso ay simbolismo sa'yo na parang, huy, sinisigawan ka na ng tadhana, sinisigawan ka na ng iyong spirit guides na move on na tayo, Gemini. Itapos na natin yan, isara na natin yan, nang sa ganun makalaya ka na at makapagsimula ka na ng bagong bagay. Ito yung simula ng linggo na marirealize mong kaya kong mag-isa, kaya kong tumayo, kaya kong gumalaw at hindi ka napapapigil pa sa mga painful experience from the past. You are now enlightened, emboldened,
and really, really, really independent. So salute ako sa power mo, salute ako sa iyong lakas ng loob dahil talagang may mga bago naghihintay para sa'yo. For some Gemini dyan, sabi dito kompletuhin na. Meron ka daw dapat kompletuhin. Naku, isipin mo yan. Maaring kompletuhin na yung papeles, kompletuhin na yung project. No? Meron ka mga dapat talagang malatag ng maayos para makalarga ka na. World card, the 10 of Wands. Yes, nabibigatan ka na sa mga pasan-pasan mo. Kaya nga sabi ko sa'yo, i-close mo na yan, bitawan mo na yan, isara mo na yan. So, tanungin kita ngayon, Gemini, ano ba tong mga daladalahin mo na you need to realize na bitawan ko na? Example, breadwinner ka. For the past 15 years, ikaw ang sumasalo sa lahat ng gastusin sa bahay. Dahil nga sabi mo, ikaw yung capable. Pero after 15 years, napag-graduate mo na yung mga kapatid mo, may trabaho na sila. So why not ipasa mo na sa kanila yung ibang utilities, ibang bills, or si Bunso na yung bahala sa Meralco na napakataas ngayon, Diyos ko. O kaya si second brother na yung bahala sa pambili ng groceries, mga ganyan, para gumaan yung sayo. Ganon din halimbawa sa work, no? May mga bagay na dapat ipapasa mo na sa iba nang sa ganon ikaw ma-accomplish mo naman yung para sa'yo. So panahon to para i-redistribute yung mga alam mong pinapasan mo noon na panahon na para ipasa sa mga able naman. Okay? Importante yan. In the area of what's affecting your current energy, meron kang the Hermit card. Yes, ngayon, ramdam ko dito na natagpuan mo na ulit ang sarili mo. It's all about you soul searching. Soul searching ito. And kung ano man po yung nangyari sa past, kung ano man yung kasakitan na yan, kung meron mang hustisya o wala, naku, magkaibang bagay yan. Kaya super painful, maybe because parang feeling mo unfair, nasaktan ka talaga, wala man lang karma sa kanila, ano. Pero sabi nga, hayaan mo na lang. Hayaan mo si God ang magbago at ang mag-redirect ng lahat. And let God give them their karma. Pero ikaw, panahon to para i-bring back mo yung nawala sa'yo, yung lumbay, yung hopelessness, yung kawalan ng gana. Ngayon, panahon na para manumbalik yung sigla mo. Let yourself shine. At maging masigla ka ulit sa buhay without thinking of these people or of these situations na talagang nakapanakit sa'yo, no? Panahon na for you to really rebuild your empire and love your life again, no? Hermit card, the 4 of Swords. Yes, this time around, ramdam ng yung spirit guides na minsan ayaw mo nang mag-try. Parang sabi mo, ayoko nang masaktan ulit. Ayoko nang madurog ulit. Pero this rest na ginawa mo, itong pahinga na ginawa mo nitong mga nakaraang linggo, nakaraang buwan, nakatulong ito for your character building eh. Na-realize mo na, ay, mas matibay pala ako kaysa sa akala ko. Na parang, ay, mas matatag pala ako kumpara sa iniisip ko lang. Now, with recuperating and resting, pinahinga mo ang puso mo eh. Pinahinga mo ang sarili mo eh. Dito mo talaga ma-figure out kung ano yung passion mo, kung ano yung direction na gusto mo, at kung ano yung talagang bubuo sa pagkatao mo. Di ba halimbawa, pag nahiwalay ka sa isang tao, you will realize na, ay, ayoko na pala sa gantong mama's boy. Ay, ayoko na pala sa walang ipon. Kasi nanggaling ka sa pain eh. Naramdaman, naranasan mo na yun yung mga factors para hindi na maulit. No? So meron ka na talagang standard na sinaset for yourself. At talagang dito ka lalakas, dito ka titibay na parang ayoko nang makatagpo ng ganyang tao, ayoko nang makatagpo ng ganyang trabaho, ayoko nang makatagpo ng ganyang empleyado. Because you have experienced the pain and that will lead you to the righteous or better road. Kaya mapanatag ka ngayon dahil alam ko talaga natuto ka na, and ngayon yung panahon kung saan talagang you will let yourself shine with all the lessons na nakuha mo from the past. Okay? In the area of your near future, meron kang the Moon card. Si Moon card dito, sabi ng yung spirit guides, all of your answers or all of your questions will be answered.
Lahat ng mga pinagdaanan mo dati, sabi mo, bakit ganun? Bakit ganyan? Nagmahal lang naman ako, naging tapat naman ako, naging masipag naman ako. Bakit nawala? Bakit ako nasaktan? Bakit ako yung kasawi ang palad, ganyan. Soon, everything will make sense. Dahil ready ka nang gumalaw at tumulay sa mga bagong bagay, kahit hindi ka sigurado, pero alam mong panahon na to move, panahon na to grow, marirealize mo na, ay, dito pala talaga ako. Para dito ako. Nilayo ako ni God sa mga bagay na alam kong at alam niya na magpapasakit sa akin lalo. And now, in the near future, antabayanan mo ha, mga 8 weeks or 8 months after watching this video, everything will make sense. Nare-realize mo na, kaya pala. Kaya pala hindi ako makapasok-pasok sa work na yan. Kaya pala kahit anong gawin ko, plakda ako, plakda, plakda, plakda. It's because hindi yun para sa akin. Ito yung para sa akin. And kapag dumating yan, magdudulot yan sa'yo ng kapanatagan na parang, okay God, I'm sold. Na gets ko na po na ito yung gusto mo para sa akin at ayaw mo sa akin yon. Parang ganyan. Okay? Moon card, the Magician card. 2 beses lumabas si Magician card. Talagang sinasabi dito na kung ano man ang darating sa buhay mo in the near future, mahirap man, nakakapagod man, wala mang kasiguraduhan, pero sabi dito, sigurado ka sa skills mo. Sigurado ka na kaya mo na siyang lagpasan. Kung dito parang takot ka pa na mamili, mag-try ng bago, pero here in the near future, bagong tao ka na eh. Na ano man ang mangyari, alam mo sa sarili mo, kaya mo. And that is a good mindset. Congratulations. Okay? In your challenge for the week, meron po kayong the 3 of Cups. Sabi dito ng yung Spirit Guides Gemini, talagang this week, iiwas ka muna sa mga crowded places. Especially here, you want to isolate yourself. Matulog mag-isa, mag-isip mag-isa, ayaw mo munang sumama sa mga gimmick-gimmick, maliban sa magastos ngayon at talagang mahal ang pamasahe, ang gas, at mahal din ang mga amenities at ang mga gastusin. You really decide this week na talagang wag mo nang makihalubilo sa ibang tao. You are now valuing your isolation. Ayaw mo na makisama, ayaw mo nang makiusap sa iba or pag-usapan yung mga issue dahil nga naghihilom ka pa. At ramdam ko dito na minsan ayaw mong pag-usapan o ayaw mo man lang makante yung topic. No? Kaya ngayon, take your time to rest, take your time with yourself kasi empowering yan eh. Yung mga oras natin na solo tayo, empowering yan. Oo, pinapalakas niya ng ating puso, ang ating isip, at ang ating kaluluwa. No? So ngayon, kung merong mga magyayaya sa'yo, no? Ramdam ko dito na you will decline. You will say no. Kasi sabi mo, sorry, wala pa ako sa mood. Sorry, gusto ko munang mag-solo. So ramdam ko dito yung you don't want other people to be in your business. Kasi nga maraming pakialamero, marami dyan umaacting lang na concern, pero yun pala, gusto lang makichismis, di ba? So, sabi rin dito, pick your surroundings, pick your friend. Hindi pwedeng lahat kaibigan mo. Hindi naman lahat yan concern sa'yo, di ba? So, piliin mo lang talaga yung tamang tao for you. Okay? 3 of Cups, the World card. Yes, gusto mong isara ang mundo mo muna. Ayaw mo munang makihalubilo sa kanila because you know mas payapa ang lahat kapag walang dumidikta or walang merong tawag dito faux sympathy, yung parang namimeke lang sila ng simpatya pero in reality gustong-gusto nilang nakikita kang ganyan kasi parang feeling nila mas angat sila sa'yo, parang ganyan. So pick the right people. Not everybody should be there with you and for you. Ang iba dyan talaga namang naghahagilap lang ng chismis. So, ngayon, surround yourself with your self-love, self-care. Learn to be independent. And learn to enjoy the company of your own. Okay? Importante yan. In your fortune, meron kang gates of triumph. Success expands in your life. Sabi dito, kung meron mang heartbreak, naku, may magbubukas sa bagong pintuan. Kaya huwag kang matakot, huwag kang malungkot. Kung ano man yung mga bagay na talagang natapos, naputol, nakapanakit sa'yo, asahan mo ang pagbukas ng bagong pinto. Congratulations.
In your fortune, you have the Knight of Wands. Alam mo po, ang mga knights ay deliverer of good news. So asahan mo this week, talagang meron kang bagong balita na magpapa-excite sa'yo at magpapasulong sa'yo sa mga bagong bagay. Marahil ito ang rason kung bakit sabi na yung spirit guides ay kumawala ka na sa comfort zone mo at magplano kang mabuti dahil may bagong darating na talaga magbibigay ng bagong meaning sa life mo. Congratulations. Maaring new job yan or new opportunity or tatawagan ka na for a go signal or yung hinihintay mo resulta nandito na. Congratulations. Knight of Wands, the Two of Swords. Okay. Sabi dito, you will make a decision this week about something new. No? Kapag dumating yung balita, kapag dumating yung um, magandang opportunity, kailangan talaga natin, Gemini, na mag-decide. Okay? And ramdam ko dito, sabi ng yung spirit guides, huwag mo daw sasayangin yung chance at huwag ka daw papatago or huwag ka daw papalukob sa yung mga takot at inhibitions kasi hindi daw lahat ng tao nabibigyan ng gantong chance. So, grab it, take it, para sa'yo to, nang sa ganun totally makabangon ka na, talaga may pivot para sa'yo, may positive shift ang dapat asahan sa pagpasok ng bagong bagay na to. Congratulations po. In your divine messages, meron kang a personal issue reaches resolution. Yes, lahat ng issue mo, lahat ng problema mo talaga namang patapos na yan. May completion, may ending. So, huwag kang matakot na daanan yung proseso dahil meron din yung katapusan. At kapag natapos yung issue na yan, nako, talagang tataas yung mga kamay mo lahat and you will tell yourself na nakaya ko, nagawa ko, nalagpasan ko. Okay? In your divine messages, meron po kayong the Queen of Cups. Sabi dito, paligayahin mo ang puso mo. Okay? Do the things that will make you happy. Kumain ka ng lechon, kumain ka ng ice cream, bumili ka ng sapatos, magpa-parlor ka, maglaro ka with your kids, or mamasyal ka, whatever your heart, be happy again. After what happened in the past, panahon to para i-prioritize mo yung puso mo, yung pagmamahal mo sa paligid mo, yung mga kaibig-ibig sa paligid. Panahon din to para kilalanin yung mga tamang tao na nandyan for you through thick and thin, di ba? So you will realize na, wow, I am loved. I am appreciated. There are people around me na talagang mahal ako. At yun yung mga dapat mong pahalagahan. I-shift mo lang yung focus mo and you will see na marami kang kayamanan higit pa sa inaakala mo. Okay? Queen of Cups, the Three of Cups. Yes, may mga taong nandyan para mahalin ka. May mga taong nandyan para supportahan ka. Alam ko, hindi ka pa ready to meet them or hindi ka pa ready to bond with them dahil super sakit pa nung naranasan mo. Pero you need to realize that real people loves you. Family mo man yan, best friend mo man yan, mga anak mo man yan, but you will find the right people na talaga namang ang nais ay kaligayahan para sa'yo. Kaya ngayon, napakalinaw, Gemini, kailangan klaro sa isip mo sino yung mga maling tao at sino yung mga karapat-dapat na tao na talagang mahal ka at pinoproteksyonan ka parati. Okay? So, you have the 3-3 here. Meron po kayo na mayapang kamag-anak sa kabilang buhay na hanggang ngayon po ipinoproteksyonan ka pa din. So, congratulations. You are loved by your ancestors. Kaya mamaya, magtiri ka ng kandila or magdasal ka para pasalamatan sila. Okay? You also have 2-2 here. No? Kayo po'y aligned sa iyong higher self. Kung ano pong ginagawa nyo sa lupa ay talaga namang dikta or nakatadhana para sa'yo. Kaya kung ano man yung mga nawala noon, mga natapos, mga nasayang, ganun talaga yon. That's destiny. And you have to accept what was para talaga makapag-move on ka na. Okay? Outcome mo to, bigyan mo na kita ng fortune cards. You have bouquet, compliments from an admirer. Ooh, wow. Meron daw po kayong secret admirer this time. Maaaring this week siya magparamdam para sa'yo. And ikaw ang bahala kung gusto mo siyang i-welcome or hindi. You have broken bridge, unsuccessful outcome to a problem. Dahil po, kailangan mo pang ayusin ang lahat. Huwag mo daw munang asahan na lahat ng plano ay gagana ng mabilis. Because syempre, meron ka pang mga paghilom. Kaya pagdaanan mo muna yung proseso. And soon, it will change. No? Magiging successful din ang plano mo. You have broom, new home, new attitude. Ooh, sa mga nag-manifest po dyan ng bagong bahay, this is a confirmation. May bago kang bahay at bagong gagalawan.
You also have frying pan, trouble, and accusation. Sabi dito, kung meron mang mag-accuse sa'yo at paratangan ka, sabi dito, kayang-kaya mo yan. You have clear intentions and you have receipts, mga resibo. Naku, huwag kang matakot sa mga akusasyon na yan. Okay? Ang outcome ni Gemini for May 4 to 10, you have the Lovers card. Yes, talagang merong new soulmate match para sa iba dyan. But for others, talagang titibay po ang pag-iibigan ninyo ng partner mo. No? You are now ready to commit or ready to take the next level pagdating sa inyong relasyon, or you are now seeing clearly kung ano yung sinasabi ng partner mo at meron na kayong unawaan na mas matibay. Kumbaga, nagkakaintindihan na kayo. Parang ganyan. For others naman dyan na hindi love ang issue, kita ko dito na you will put your commitment on something new. Meron kang matibay na choice this time at handa mo siyang panindigan. Halimbawa, lilipat ka ng ibang kumpanya, ibang career path, or may pinipili ka ng bagong bahay, bagong kaibigan, no? Your choice really matters this time. Lover's card, the Ace of Swords. So, klaro na para sa'yo kung ano yung mga bagay na gusto mong panindigan na bago. No? Away from heartache, merong bagong darating na alam mong, wow, this is for me. This is my path. Ito yung purpose ko. Mamahalin ko to, iingatan ko to, at talagang ipapanalo ko to hanggang sa pagtagal ng buhay ko. So you are now finding a new passion, a new worthy of your time. Congratulations po. So, Gemini, dumako na tayo sa yung isang tanong, isang sagot. Close your eyes and concentrate on this one question. Inhale and exhale. The answer, you have the 7 of Wands, the 2 of Swords, and the 2 of Wands. Beautiful. At the bottom, meron po kayong the 9 of Pentacles. Ngayon, gusto mong pagyamanin ang iyong sarili. Ayaw mo na sa kakarampot. Gusto mo nang mag-expand. Gusto mo nang mag-grow. Gusto mo nang sumaya. Gusto mo nang yumaman. Gusto mo nang mabili yung mga gusto mo. You want to be so secured and sure and stable sa buhay. And this time around, meron kang dapat na gawing desisyon, Gemini, meron kang dapat piliin, and it requires you to go out of your comfort zone. Tingnan mo to, nakatanaw ka lang sa labas pero gustong-gusto mong makuha yung nasa labas. Sabi dito, kailangan maging matapang ka na piliin na humakbang sa bago. You need to take a risk. Kung talagang gusto mong makuha or makamit itong magandang bagay na to na alam mong magpapaligaya sa'yo. Siyempre, maraming tao sa paligid ang nega, no? Ayaw ka magtagumpay. Sinasabihan ka na, wag mo nang gawin yan. Wag mo nang gawin to kasi hindi mo naman kaya. Mali yan, mali yun. But what if talagang gustong-gusto mo to? Ramdam mo sa puso mo na this is your dream life. This is your dream stage ng buhay mo. So, kahit na maraming mga taong tumitiwalag sa'yo or tumutuligsa sa'yo, kailangan mong idepensahan at panindigan yung choice mo. Because that is the only way for the universe to see na parang talagang, uy, seryoso si Gemini. Gustong-gusto talaga niyang isugal yung mga bagay ngayon, kumakawala ka sa comfort zone mo para maabot mo tong status na to. Na you're gonna get the happiness or really the fruit of your labor or your dream life, no? So, panahon to para sumugal sa bago, mamili ka na, mag-decide ka na, at panindigan mo yan. Dahil soon, you will realize na, yes, I made the right decision. Dahil inaani mo yung mga gandang bagay dahil sumugal ka sa buhay. Congratulations. Kung ang question mo yes or no, the answer is yes. Kayang-kaya mo yan, ipaglaban mo, dahil magandang bagay ang maghihintay para sa'yo. So, Gemini, yan po ang yung isang tanong, isang sagot. Ganon din po ang yung May 4 to 10. Saan po kayo nakaresonate? Comment below. Babasahin ko po yan. Thank you, Holy Spirit, Spirit Guides, for the clarity and messages na dapat malaman ng mga Gemini this week. Thank you po for watching hanggang dulo. I love you. This has been James for James Tarot PH. God bless everybody.